Sa siyudad de Cavite, o mas kilala bilang Cavite City, matatagpuan ang isang natatanging bahagi ng kasaysayan kung saan namuhay ang wikang Chavacano ng mahabang panahon sa mamamayan ng Cavite City. Ngunit, ang masakit na katotohanan, ang pag-usbong ng bagong henerasyon ay ang paglaho ng wikang minsay kumilala sa ating pagkatao. El nombre de mío, Federico y Lualhati. El edad de mío es 62 años. Legítimo Taquedaqui, na ciudad del Cavite. El profesión de mío, antes yo, el OFW, ahora taquillo, trabajo en mi shop, de apuntar para así el mga sasakyan. Buenas tardes. Mi nombre, Wilfredo Panghilina, 69 años. Ya paría aquí en San Roque, Cavite. Y ahora, yo miembro del Cavite Historical Society, Board of Directors. I am Ambet Nungkal from Cavite City, and I am a lecturer here, and then on the Popular Religiosity. Isang wikang naglalaman ng kwento ng higit 3 siglo. Ito ang wikang Chavacano. Ang tinig ng kasaysayan mula pa noong panahon ng Espanyol. Ngunit, sa mabilis na pag-inog ng panahon, tanong ng nakararami, buhay pa kaya ang tinig ng nakaraan? Paano ito patuloy na mabubuhay sa gitna ng modernong panahon? Hindi. Hindi ko po alam. Naririnig po namin ang salitang Chavacano pero hindi po alam po namin ibang language po yon or something po ganon. Pero hindi pa po namin alam kung paano po siya gamitin or paano po siya isalita po ganon. Naririnig ko po yung Chavacano pero ano po, hindi din talaga po ako marunong po yun. Narinig ko na po yung salitang Chavacano pero di po talaga ako marunong nun pa. Hindi na ako natutong mag-Chavacano pero yung parents ko marunong. I mean yung mothers. Hindi po. Hindi po pero po naririnig ko lang po yung language po na yun. No din po. Hindi. Kasi dito sa bahay, sumasagot ako ng Tagalog. Kahit yung mga tiyo kinakausap ko, Tagalog ang sagot ko. Pero nung nagtrabaho ko sa base, sa Olongapo, maraming Caviteño doon na nagsasalita ng Chavacano. Kilala nila ako na isa akong original na family dito sa Cavite. Sabi sa akin, magsalita ka ng Chavacano. Ayun, natuto ko nung kahit baluktot-baluktot, natuto ko. Kaya naging mahasa na ako sa Chavacano. Bagamat hindi totally na-transfer, no? Pero na-adapt ko to gawa nung environment sa tahanan na naririnig, kaya natutunan kong gamitin. Natutunan ko ang salitang Chavacano dahil dito sa pool pa lang, sa lugar dito sa Cagayan, mga matalagang dalubhasa magsalita ng Chavacano. Bibihira kang makarinig na nagsalita ng Tagalog. Kaya dito sa bahay, we make practice conversation ng Chavacano. Bawal kami magsalita ng Tagalog. I grew up with my grandparents, with my lola especially. No? Siyempre noon, even my father sa mga aunties and uncle, kasi nagsasalita naman sila. Pero, ang minsan, ayaw nilang magsalita, nagigintanga sa Tagalog. Natutuhan ko to sa mga lola ko, kung bibigyan ka ng, even ba magsasabi siya ng sekreto. And I grew up on that situation. Patuloy na nag-iiba ang ikot ng mundo at mga wika ang naging saksi sa mabilis na pagbabago. Sa kabila ng pagsusumikap na buhay nito, ang Chavacano ay nahaharap sa isang mahalagang tanong. Magiging bahagi pa ba ito ng hinaharap o isang kwento na isusulat na lamang sa mga alaala ng nakaraan? Sa akin, kami mag-asawa,
nag-uusap naman. Sa bahay po. Sa bahay, sa Tiyabacano. Maski minsan sa labas na rin ng bahay. Katulad ng last time sa palengke, nag-uusap kami, no? Tiyabacano, sa Gulayan. May sinunubi sa amin. Sabi nga niya, taga Zamboanga ka. Hindi ako, taga dito kami sa Cavite City. Salitang Tiyabacano ba? Oo, dito talaga rin ang salitang Tiyabacano. Pag nandito kami sa simbahan, yung mga talagang antes dito, Dekada nang lumipas, napakaraming salita nang lumabas. Pero kung muli itong bibigkasin, akalaing ikaw ay matatas. Ngunit, hanggang saan nga ba umabot ang impluwensya ng wikang Pampanggilalas? Ang Tiyabacano ay nagsimula talaga, ito ay isang originated, no, not here in Cavite City. No, 4 Zamboanga, Ternate, Manila is included, and Cavite. 4, hindi lang Cavite City. Kasi merong barter change nung palitan ng kalakal nung araw kasi may mga galyon, no? Yung pangangalakal ng palitan ng kalakal. From Acapulco, Mexico, pupunta dito ng Cavite, palitan ng karakal noon. So, na-adapt ng culture, na-adapt ng mga Caviteños ang kultura ng mga Mexican, Portuguese. No? Mexican, Portuguese, Spanish. Nag-combine yan sila. No? Kaya, nagkaroon ng Tiyabacano o Creole. Di ba? Pag sinabing Creole is pinagsama-samang wika. No? Creole, nagsimula ang Tiyabacano ng mix ng Mexico, Portuguese, Spanish. Doon sila nagsama-sama. Kaya nabuo ang Tiyabacano. Habang ang mga katutubong wika, tulad ng Ilocano at Cebuano, ay may mga ugat na malalim sa sinuunang kabiasnan ng Pilipinas, ang Tiyabacano ay isang natatanging produkto ng kolonyal na kasaysayan. Ngunit, paano nga ba naiiba ito sa ibang dialekto? Maiba siya kasi parang Spanish siya. Diba? Kaya natutuwa nga sila pumunta ng Zamboanga dahil yung Tiyabacano ng Zamboanga ay dito sa Cavite nang galing ang Tiyabacano nila. Nasa libro nila yun yung Zamboanga Muy Hermosa. Binanggit nila doon na ang Tiyabacano nila ay nagmula sa Cavite. Kasi yung mga trabahador kinuha dyan sa Cavite Puerto, dinala sa Zamboanga upang gawin yung port doon nila. Kaya natuto sila mag-Tiyabacano doon. Kaya nga lang ang halo naman nila, marami na. May halong Bisaya, may halong Muslim na rin yung mga salta nila doon sa Zamboanga. Malawak ang naging impluwensya ng Tiyabacano, mapa Cavite City, Zamboanga o Ternate man. Ngunit may kaibahan pa rin ang bawat isa, depende sa pinagmulan. Kasi ang Ternate is Bara. Bara ang tawag niya sa Tiyabacano nila. At may halo silang Portuguese. Portuguese sila. Ang Zamboanga, may halong Bisaya. Oh. Pero kaya nga lang, hindi nila pinatay yung Tiyabacano nila at tuloy-tuloy sila nag-uusap doon. Puro Tiyabacano, kanilang mga signboard doon, puro nasa Tiyabacano. Oo. At, pero daw, nagde-decline na rin yung kanilang Tiyabacano ron. katulad sa Zamboanga, di ba, Tiyabacano rin sila. Even here in the province of Cavite, we have the Ternate. Yung nga lang sa kanila, yung tawag nila ay Tiyabacano de Bara. Sa yaman ng kasaysayan at layo ng nasakupan, bakit ito unti-unting nakakalimutan at napag-iiwanan? Malungkot aminin at sabihin, unti-unti nang namamatay at nawawala. Malungkot sabihin. Pero umasa pa rin na may susurvive pa naman siya hanggat merong pang nagsusumikap, merong pang napupunyagi na mabuhay pa. Diba? Hindi nila preserve eh. Yun. Kaya nangyari, declining. Wala ka nang maririnig. There, papunta dito, doon na may sa isang lugar doon, yun na lang nagkasalita, konti na lang, matatanda na lang. Diba? Nawala yung kaluluwa ng city. Diba? Isipin mo, diba? Kumbaga, ito na lang ang pinagkakaingatan naming yaman eh, na pwede naming ipagmalaki. Dapat, saan magsisimula?
sa pamilya, sa paaralan, sa tulong na rin ng pamahalaan. Hindi pa naman siya namamatay. Naghihingalo pa lang. Pinatay mo na kaagad eh. Actually, hindi namang nawawala. Konti na lang. Hindi siya nawawala. I can say yung mga, especially in this district, San Roque, most of the people here is speaking Chabacano. Especially in yung sinatawag naming Cagayan Place, De Gangli, and a part of the San Jose. Ilan na lang yung mga original na family na talagang hindi sa mamamatay na rin at nagkakaedad na, di ba? Sa kabila ng negatibong kalagayan ng wikang Chabacano sa panahon ngayon, mas matimbang ang determinasyon ng iilang naniniwalang muling kikilalanin ang wikang minsan naging sandigan ng mga Pilipino. Kasi nga, ayaw nilang magsalita sila ng salitang Chabacano na merong hindi nakakaintindi. Kasi nahihiya sila na magmukhang yung tao na hindi nakakaintindi ng salita na ma-out of place siya at hindi, para bang hindi siya kasama sa society na kung saan ay nagsasalita ng salitang Chabacano. Actually, yung nasabi ko kanina, minsan nahihiya sila kasi tatanga-tanga sa Tagalog. Pero kasi marami na nagmamigrate dito. Maling pagkakamali is hindi nagsasalin lahi. Yan ang isang malaking pagkakamali. Para sa ilang tapat sa wikang Chabacano, ay mas mabuting mayroong kaunting bilang kaysa tuluyang maglaho ang wikang kanilang minamahal. For me, the Chabacano is okay. Chabacano na lang kasi ngayon wala na yung Spanish subject sa mga college even high school. Kasi ako nag-high school, ang private is obligatory. Ang public is elective ba? Tinatawag nila yun noon. Kami obligatory. Maski nung college kami, we have dito semesters. Spanish 1 is Spanish 2. Since hindi nga po napayagan yung letter, tingin niyo po ba, mapapasa pa sa susunod na henerasyon? Hopefully. Hopefully. Kaya gumawa kami during Father Dominador Medina, nagkaroon kami ng klase. Hindi na naabutan kami ng ng COVID time. Pero natapos namin yun ng I think is 4 months yun. Talagang pinagtiyagaan ko pagturuan kamo. Kasi ang kinuha ko puro bata. Kasi at least yung bata ay madaling matuto. Diba? I myself, nagturo kami ng Chabacano free for sa St. Joseph noon. Yan ay kay Father Doming Medina. Meron kaming session yun every Saturday. No? Dinivide namin. 4 kaming nagturo noon. Dinivide namin. O sa'yo ang 7 to 10, akin ang 11 to 18, hanggang 60 plus nagturo. Naabutan lang kami ng pandemic noon. Kaya na-stop. Bago hindi na na-continuous hanggang si Father Medina ay hindi na parochial dyan sa parish priest ng San Roque. Pero yung mga naturuan naming mga teenagers, marunong na sila. As in, they can teach. Pwede na. Pwede na silang magturo. Na-train namin lahat. Aside do sa mga modules, sa mga lectures, then we have the actual practice kung paano bawal magsalita. Whenever we are inside the class, bawal ka magsalita ng Tagalog o English. You should what? You should use Chabacano. Inano na yun nun ayaw kami pagbigyan ng DepEd. Bakit daw po? Kasi wala daw sa curriculum yun. Sabi ko nga, bakit ang Kapampangan? Bakit sa Zamboanga? Diba? Ako nga sabi ko nga, ako natuto ako kinder kasi 2 beses ako nag-kinder. And I learned the alphabet in Spanish. Bukod sa Spanish, may English kami, may Tagalog alphabet. Kinder yon. Even ang prayers talaga in Spanish. Kasi noon pumunta kami ng CHED,
gusto naming buhayin ng Chabacano at ilagay sa mga public schools as part, hindi lang siya mother tongue, as subject. Ang isa sa mga requirements ng CHED, at least 80% within the entire city should be speakers. Saan ka pa makakahanap ng mga nagsasalita? Kaya nga gusto namin buhayin. 'Di ba? Wala na. Yung mga sinauna, yung mga matatanda, patay na. Bago, yung mga anak na lang, siguro iba-ibang nasyon ang pumunta dito na gano'n, hindi na nila napapractice. Sabihin na, oo, marunong ako mag-Chabacano. Nakakaintindi ako pero hindi ako marunong magsalita. Sabi nila, tabuti intindi pero no sabi platika. Bakit ganun? 'Di ba? Kasi nga, hindi nila pre-practice Hindi pre-reserve. No, ang lengguwahe. So, gusto niyo po siyang tinuturo sa mga eskwelahan? Sa akin, siyempre, gusto ko. So, kaso nga lang, siyempre, depende naman sa gobyerno yun, kung bibigyan niya ng curriculum yan, no? Ilang beses pinaglaban sa pamantasan ng edukasyon ang karapatan ng wika na maituro sa bawat eskwelahan. Ilang beses nga ba itataboy ang karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon para sa sarili nating wika. Ang limitadong kaalaman ay nagdudulot ng kamangmangan sa tunay na katotohanan mula sa kasaysayan. Part ng kasaysayan yun. Hindi pwede nating iburahin yung kasaysayan. Kailangan sa dadating na panahon mabasa nila yun. Diba? Kapag meron kang inaalagaan, yun doon nakikita kung ano rin kang merong syudad o bayan o bansa, no? Kapag meron ka rin isang ginagamit na salita. Ang sining ay isang malaking parte sa pagiging Pilipino. Kaya ganoon na lamang ang dami ng wika sa ating bansa. Ang kahalagahan ng bawat wika ay katumbas ng bawat taong dugot pawis ang inilaan. Makilala lamang natin ang ating sarili. Pero kung iisipin sana yun, no, masarap ang salitang Chabacano. Kung mamahalin lang ang salitang ito at patuloy na iminamana ay ipapamana, isang salita na masarap pakinggan at madali din naman matutunan. Paano mo nga ba bubuhayin ang matagal ng binaon sa limot ng karamihan? Sa ngayon, okay. Napapahalaga ng konti. At least meron mga grupong nagpa-propagate talaga. Actually, alam mo, I was very thankful to Miss Che Enriquez. Talaga, pinopropagate niya ngayon, gumagawa siya ng grupo. Natutuwa ko sa kanya, but she is not Chabacano speaking. Kailangan magmumula sa gobyerno upang gawin na mother tongue dito sa Cavite at sa school na turuan yung mga bata. Yan ang gusto nga namin nung pinsang kong superintendent, si Ike Escalante, yung gumawa ng libro ng Chabacano. Nung buhay siya, talagang nagtuturo kami ng Chabacano sa mga bata. Nagpapakontest kami ng Chabacano sa mga bata. Sana, that's why I told you about kay Miss Enriquez, mapurso yun para uli makaroon kami ng klase. Ngayon, yung apo ko sa tuhod, magto 2 years old na siya. 2 years old, no? Nakakaintindi na, nakakapagsalita pa. So, tinuturo niyo po doon? Ngayon ko nare-realize na dapat pala siyang, sa bata pa lang, ituro mo na. Kasi yung salita na pag nagsasalita ka at naririnig niya ng bata, hindi na mawawala. Hindi na mawawala, ma-adapt na. Kaya natutuwa ngayon pag yung bata, may 2 taon na ngayon siya, no? Medyo natuto siya, kasi kinakausap na namin siya. Chabacano. Ngayon, meron na siyang alam. Alam na niya, pag sinabi niya, where's the monkey? Nuay. Ibig sabihin niya, wala yung monkey. Nuay. Marunong siya. Meron siya naiintindihan na. Eto, at kung ano may maambag ko sa tungkol sa Chabacano, ilalabas ko siya, diba? Kasi pinakamahalagang namin yung salita dito sa Cavite. Kailangan huwag mamatay siya. Di ba? Ang paglimot sa ating kultura ay isang kabiguan para sa mga taong inilaban ng ating kasaysayan. Alagaan natin, ingatan natin. Makakalaya pa ba ang wikang ikinulong dahil sa makabagong paniniwala ng mga Pilipino?
can I say, sa LGU, na support us. Support this organization, this group. Kasi maganda naman yung, di ba, masama ito. Maganda. It's for us talagang, yung kultura yung dito Di ba? Sa mga hindi nakakaintindi, sana wag nilang masamain kapag meron silang mga naririnig na nagsasalita. Kaya hindi ko alam kung tinututya o ano man. Kaya hindi na ipapagpatuloy pang gamitin Ayaw kasi ng mga Chabacano na merong tumututya o sa ginagamit na salitang lengguwahe na pagtatawanan o aasarin o gagawing halong biruan yung mga sinasabi. Unawain nila, maunawaan sana nila, ano ibig talaga sabihin nun? Kaya, kasi kuminsan ganun kaya hindi na rin yung kasalita. Kasi nga, pagka narinig yung ganun, parang buti pa, hindi nila ako nasalita ng salita namin. Ganun. Kasi nga, hindi naman ako maintindihan. Pagtatawanan pa ako, o gagawin pa ako biro-biro, Pero kung yun, narinig nila, ang ganda, sarap para pakinggan ang salita ninyo. Medyo mabubus ka, no? Nakakatuwang isipin ng iba't ibang storya kung paano pinamana ang Chabacano noon. May kwentong luluha tayo dahil sa masakit na katotohanan at pagkakataong masasabik dahil sa mga taong sinisikap buhay ng tunay na yaman ng sining. Sa eskwelahan din, pero bago dapat sa eskwelahan, sa pamamayanan muna, no? Sa paligid, sa bahay, nung magmula na may turo muna. Habang ito'y bata pa. Kasi kapag lumaki na, Hirap na tuturuan. Oo, bukod sa kasi yung parang kumbaga sa nag-aaral tayo, hindi tayo dumaan ng nursery, bigla tayong nag-high school kagad, no? Kaya makuha man natin siya, minimal na lang, hindi mo na pwede siyang masabi Marinig mo na lang, hindi mo na kaya pa siyang salitain, no? At paano mo siya bububuin? Hindi katulad yung maaga pa, unti-unti mo na siya na-pick up. Pagdating medyo lumalaki na, nabubuo mo na yung sentence ba? Nagagamit mo na siyang makabuo ka na ng words, no? Hindi lang words, paragraph na, di ba? Parang ganoon sana, no? Gaya ko, ako yung nasa 69 years old na, di ba? Kaya kailangan may magawa na hakbang para nga ma-preserve yan, unang-una ang gobyerno. Di ba? Kasi kailangan magpalimbag ka ng mga libro, ng mga babasahin para yung bata matututo na kagad siya. Sa bata magmumula ang lahat Madaling matuto kasi ang bata Dali mo nga sa Amerika yan Kasama lang ng mga bata na makakapagsalita ng English yan di ba? Paano na ang kalayaan ng kasaysayan, ang kaluluwa ng kultura, ang pamana ng nakaraan? Habang may nag-i-interest na tao, hindi naman lahat walang interest. Habang may nagkaka-interest na tao, hindi mo wala yan. Kailangan mai-pursige na ma-preserve Chabacano. Kung talagang gusto o interesado, wala namang imposible, di ba? Maraming bagay na paraan. Paano? Lalo ngayon, may social media na. Pwede naman tayo mag-research. Kung anong gusto mong salita, Tagalog, through Chabacano, i-ano mo lang naman yon, i-translate mo lang sa salitang ganon. Maano mo na, makukuha mo na. Kung hindi man Chabacano, Portuguese ang salita, doon mo siya makukuha. At least maiintindihan mo. Hanggang makabuo ka ng makakadami ka ng salita na maiintindihan mo. Tapos, i-apply mo yung mga natutunan. Unti-unti, magbuo ka ng isang word, isang sentence, hanggang paragraph, makabuo ka na ng salita talagang magagamit mo na. Unti-unti mo na
magdudugtong-dugtong pa paano mong gagamitin. Kasi wala lang proper education ng ang Chabacano. Hindi kailanman magiging isang kahihiyan matutunan ng ating mga wika. Katulad nga sa kasabihan, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop o malansang isda. The soul of the Caviteños na sinasabi na yun na lang ang tanging mong yaman, ang kaluluwa ng isang lungsod, yung kanyang lengguwahe, no? Na dapat mo i-preserve sa susunod pang mga henerasyon, mga bata pa nagagamit, no? Sila pa ang magpapalaganap niyan. Identidad nga ng siyudad ng Cavite City. Kung pagmamalaki mo ang salita mo, dapat proud ka na magsalita ka kahit hindi niya naintindihan para nasa ganoon may adapt mo sa kanya, no? For me, that is very important kasi dialekto namin yan. Actually, yung ibang nakakausap ko na from, let's say, mga higher ups, we don't have to say this our dialect. It is a language. Sa Ermita nga, namatay na yung Chabacano sa Ermita. Pero sa Ermita nagsasalta ang Chabacano. Namatay na. Kaya kailangan habang nag-iingalo pa, kailangan pakainin na nila ng vitamins para lumakas at di ba? May hakbang na silang ginagawa. Ang Chabacano ay isang wikang magbibigay interes, pahalagahan ng sining sa ating damdamin, kulturang nagiging gabay, upang mas maging iisa tayong lahat. Nasan ka man, anumang lahi mo, ang pagmamahal sa wika ay isang pinakamahalagang yaman. Mi nombre Ambet Mungkal, sana niso ustedes, isa si soporta con eso para queda vivo otra vez al Chabacano y la organización de Miss Che Enriquez. Muchas gracias. Ako si Wilfredo Pangilinan at ang advocacy ko sa aking buhay ay maituro at maipreserve ang Chabacano dito sa siyudad ng Cavite. Napakahalagang bagay na salita yan na dapat natin huwag hayaang mamatay na lang bigla na walang kadahilanan. Kaya kailangan ay maisulong uli ang pagtuturo upang makapagsalita muli ang mga bata ng Chabacano. Sigaw ng Menorya, ang wikang Chabacano na inukit sa kasaysayan at nagpayaman ng kultura, atin sanang patuloy na ipamana.